So mga tol, magandang balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa kakatapos lang po ng laban ng kababayan natin na si Mike Magic Plania sa Florida, USA kontra sa Colombian fighter na si Davy Julio. Ang expected nga po ng mga Pinoy fans na easy lang natatalunin ni Plania itong kalabang 43 anyos na at madaming talo ay ganyan po ang nangyari. Sa unang round pa lang kasi mga tol, pinabagsak na agad ni Mike Plania itong Colombian fighter ng isang solid na kanan. Nakabangon pa naman itong kalaban mga tol at lumabang pa kay Plania. Nakakatama din ng solid itong si Julio mga tol. Sa katunayan, namagapa ang ilong ni Plania. Pero pagpasok ng round 3 mga tol, bigla na lang napaupo sa body shot ni Plania itong kalaban. Binilangan siya ng referee pero hindi na nagawang bumangon pa. Kaya panalo si Plania mga tol. Bayan knockout sa round 3 dahil sa panalo ni Plania. Yan na po ang dalawang sunod na panalo niya matapos siya makalasap ng talo kay Angelo Leo. Umabante na ngayon ang record ni Plania mga tol sa 31 wins and 4 losses with 18 knockouts, habang bumagsak naman po ang record ni Davy Julio sa 28 wins and 17 losses with 17 knockouts. Sa kabilang banda naman mga tol, muli nga pong natalo ang anak ni Ricky Hatton na si Campbell Hatton sa laban niya kaninang madaling araw. Undercard po siya sa Regis Prograis versus Jack Catterall. Muli pong tinalo ni James Flint si Campbell Hatton sa rematch nila. At katulad po ng una nilang paghaharap mga tol, unanimous na naman po ang resulta ng laban. Dahil sa talo ni Campbell Hatton, yan na po ang pangalawang talo niya sa professional boxing sa iisang tao lang. Sa ibang banda naman mga tol, kasado na po ang laban ni former Unified Super Bantamweight World Champion Murodjon Akhmadaliev. Sa December 14 na po ang laban niya mga tol. Makakaharap po ni Murodjon Akhmadaliev mga tol yung dating pinataob ni Janrel Casimero na si Ricardo Espinosa Franco. Paglalabanan po nila dyan mga tol ang bakanting interim WBA Super Bantam. So kapag nanalo si Akhmadaliev sa laban na yan mga tol, world title na ang sunod na laban niya. At ang may hawak ng titulo sa WBA mga tol ay walang iba kundi si The Monster Japanese na Oya Inoue. Kapag hindi nilabanan ni Inoue itong si Akhmadaliev mga tol, maaaring mabaklasan si Inoue ng WBA belt. Kaya pagkatapos ng laban ni Inoue kay Sam Goodman sa December 24, kailangan niya naman depensahan ng WBA niya dito kay Murodjon Akhmadaliev. Pero kailangan mo nang talunin ni Akhmadaliev itong si Ricardo Espinosa Franco. Sa iba pang balita mga tol, Janrel Casimero sinabing wala pa daw nakakalaban si Inoue na matigas. So parang sinasabi po ni Casimero mga tol, hindi pa nakakalaban si Inoue na katulad niyang matigas na kayang sumalo ng mga suntok niya. Pagkatapos naman ng panalo ni Casimero mga tol kay Saul Sanchez noong October 13 sa Japan, nito lang nakalipas na araw, namigay na naman ng sako-sakong bigas si Cuadro Alas. Ani Casimero mga tol, hindi daw binagyo yung lugar niya pero mamimigay daw siya ng bigas.